Up mga idol, for today's video mga idol, bibiyahe tayo ngayon ng Manila to Cabiao. So nandito tayo ngayon sa may Binondo Intramuros. Yung sa likod natin is Binondo Intramuros Bridge. So ayan, tayo bibiyahe, may deliver tayo ngayon sa aking pinakapoging pinsan. May dadalhin lang tayo and then syempre bibisita tayo sa magulang ko. So nandito na pala tayo ngayon sa Maynila. At nakarating na tayo dito galing Samar nung nakaraang pang buwan 28, nung April 28 tayo bumalik dito mga idol. So yun nga, nakarating na tayo dito at naka-rescue tayo sa may tawag dito, sa may Rolando Andaya Road. Meron tayo sa may Tagawayan. May na-rescue tayo doon na Sniper 155 na kulay black. Shoutout sa'yo kung sino ka man idol. Hindi ko na itanong yung pangalan niyo mga idol eh. Nakakatakot naman si kuya, kapag na lang sumusulp. Nakasabay natin siya simula sa Tagawayan, Quezon hanggang papuntang Parañaque City. Nakasabay natin siyang bumiyahe. At ang tinamaan sa kanya is tensioner. Buti na lang mga paps, may dala-dala tayong spare parts na tensioner. Kaya agad-agad na-resolve natin yung problema niya. At buti na lang sinabayan ko siya. Kung hindi ko siya sinabayan, sigurado ewan ko na lang kung saan siya makakarating na naglalakad. Kawawa talaga siya. Buti na lang talaga, inintay ko siya nung time na yun. At ang sinukli niya sa akin libre niya ako ng pagkain. Talaga namang busog na busog ako sa kanya. Shoutout sa iyo idol, salamat sa pagkain. Busog na busog ako nun. Hindi niya ako hinayaang magutom. Tsaka kasi sa mga ganong instances na malalayong biyahe mga idol, hindi talaga ako hindi ako nag-iiwan ng mga gamit. Talagang nasa bag ko talaga, punong-puno tong center bag natin. Pagka ganong mga malalayong biyahe, hindi talaga ako nagtitipid sa gamit. Talagang dala-dala ko lahat kahit medyo mabigat yung dala-dala natin nun. Dito tayo sa road 10 tayo dadaan. Medyo traffic ngayon Hindi tayo pinabayaan ni Baby Toothless sa biyahe. Walang anumang kahit anong aberya. Tapos ngayon babiyahe na naman tayo. Tsaka yung review ko sa SP500 mga idol, napaka solid. Kahit matagtuy, putya, teka na si kuya. Saan kasi nakatingin Ako yung kinabahan para sa kanya Ay. Yun sniper na Yellow Hornet naka slim mags din Ganda lang. Time check natin mga idol, 7:05. At papasok na tayo ng road 10. Nandito tayo sa fairness dito naman sa road 10 talaga namang ang laki ng pinagbago. Marami ng pulis ngayon dito nakalat-kalat. Hindi ka na matatakot na dumaan dito mga idol. Kaya kung babalakin nyo na dumaan dito ng gabi, huwag na kayo matakot. Talaga namang marami ng pulis dito. Marami ng outpost sa gilid-gilid. Kaya kayong mga riders okay na, wala na tayong kinakatakutan dito. All goods na dito mga idol. Ang daan natin ngayon mga idol is may Silo, Malabon. Tapos lalabas tayo ng Valenzuela para hindi na tayo masyadong matraffic. Pag dinaanan pa kasi natin yung MacArthur dire-diretso galing ng Rizal Avenue napaka-traffic, rush hour ngayon.
Kaya kung kayo bibiyahe na pa north, mas maganda dito kung hindi kayo papasok na expressway Pwede rin naman dito expressway, papasok na skyway dito mga idol. Pero kung katulad ko na nagmamakartor dito na tayo dumaan. Hindi ka naman na matatakot dito, sobrang dami na ng mga nagdadaan dito. Kung tingnan nyo naman napakarami natin kasama dito. Pero may halong pag-iingat dapat pag dumadaan dito. Syempre mahirap na maaksidente, nasa tabi lang natin ang aksidente, kaya doble ingat sa bawat biyahe. So nandito na tayo ngayon sa Katmon. Kaso medyo marami rin dito one way. Tsaka almost 3 years na natin ginagamit si Baby Toothless. Talagang wala akong nakikitang kahit anong ikakapintas ko para sa kanya. Talagang binibigay niya sa akin yung ligaya. Opya. Tsaka yung mga pinagpapalitan nating mga parts sa kanya talaga naman napaka solid ng mga pinagpapalit natin. JBT suspension, tapos race power suspension sa likod, tapos RCB SP500. Talagang gumaan talaga si Baby Toothless. Nakita nyo naman yung video na sumasabay tayo sa sniper sa mga Raider F5, pero talaga totally di naman talaga natin kaya yun Tapos naka rimset pa yung mga yun. Talagang mamaw yun. Hindi lang talaga tayo binibiringkian ng medyo mahaba-haba kasi nakikita din nila na pangit yung daan. Pero sa totoo lang, kung bibiringkian tayo ng medyo mahaba-haba doon, wala na, game over na sa Baby Toothless. Pero kaya naman natin sumubay. Kahit saktuhan lang naman mga idol. Kayang-kaya yun. Pero yung sabayan talaga na diretsuhan, talagang lugi tayo doon. Hindi natin kaya yun. Tunog pa lang nakakatakot na Naku, nagbabaser na yung gas natin. Siguro Valenzuela na tayo magpagas. Hindi ko mawala sa isip ko yung sniper na na-rescue natin dun sa Tagkawayan. Kung talagang iniisip ko talaga kung hindi natin nasabayan yun, ano kaya nangyari doon kay Idol? Naglalakad siguro yun. Kasi nung time na umulan kasi mga idol, nung nasa Tagkawayan tayo, nakita natin siyang sumilong. Kaya sumilong din tayo doon sa may shop. Para siyang shop ng motor Kaso di lang natin yung nabidyohan. Kasi di talaga ako nag-vlog nung pabalik. Kasi yung storage natin sobrang baba na. Nasa 15 minutes na lang yun mga idol. Tapos di pa tayo nakakapag-upload ng mga videos natin. Kaya pinili ko na lang na hindi mag-vlog nung pabalik mga idol. Tapos bandang Sorsogon din, may pumutok na bulkan, parang ashfall ata yun. Ang dami. Nasa mimigay yung mga BFP natin ng mas. Yun lang ang kuwan ko. Pero yung kay Idol talaga na yun, iniisip ko talaga kung sakali man na hindi ko talaga siya na-rescue, paano kaya ang buhay niya sigurado may hinto naman. Pero ang problema lang nun, wala silang spare na mapwedeng i-replace dun sa tensioner na nasira niya. Pero kung makikita niya to, Idol, kung sakali man na makita mo tong video natin na to comment ka lang sa baba para naman makausap naman kita. Yun lang. Saka naghiwalay na kami dyan na banda sa Paranaque, pero napaka-solid niyang kasama. Hindi talaga ako iniwanan. Kahit daan-daan lang magpatakbo. Tapos nag-autopilot pa ako dahil inaantok na ako nung time na yun. Nung oras na kasi dumating tayo dito sa Maynila Bali umabot tayo ng alas 11. Napakatagal ng biyahe natin talaga pagpabalik. Kaya yan mga idol, touchdown tayo sa Maysilo. Kaya ng barangay Maysilo, Kapitan Paulo D. Reta. Pagas muna tayo dito.
Magpagas muna tayo, baby. Full tank tayo ngayon. Saan tayo? Unleaded 27 na unleaded. Aray. 91. Pagas. Pagas tayo. Oh, yan. Aray ko. Full tank pa. Unleaded. So, what's up mga idol? 289 pesos tayo sa gas station sa Shell. So, 5 liters lahat yon mga idol. Wala na tayong picture. Nag-cut yung video. Pero ganun pa man nakapagpagas naman tayo full tank para hindi na tayo magpagas. Balikan mamaya hanggang madaling araw mamaya. Pagbalik natin bukas ng madaling araw, hindi na tayo magpapagas niyan. So, what's up mga idol? Nandito na tayo, update. Nandito na tayo sa Balagtas, Bulacan. Pasok na tayo ng Plaridel Bypass. Konting kembot na lang, Plaridel Bypass na. Hanggang dito, maabot pala yung joyride. Ayaw din pala nung naabot ng joyride. Ang lupit. So yun, nalobat ng ating battery. Palit na tayo. Pero napakahaba ng duration ng battery ng Insta360 Ace Pro natin mga idol. Pagka full charge talagang napakalayo, promise. Di ka mabibitin sa battery kahit isang piraso lang mga idol. Kasi maabot ng... Kasi nung umalis ako mga idol sa Quezon, tipid-tipid pa yun Nakarating ako galing Binondo hanggang Pagbilao Quezon mga idol yung battery. Napakalayo ng duration. Kaso yun mga idol, hindi dire-diretso yun, napaputol-putol lang yun. Pero kada putol nun 5 minutes mga idol. Tapos kasi kaya kuman lang tumagal kinakat-kat ko lang kasi mga idol. Hanggang Pagbilao Quezon mga idol, kada 5 minutes yun, kada bukas ko. Pero ang tatag ng battery nya, wala akong masabi dito. Kasi nagsimula tayo sa sa GoPro Hero 4 na sobrang bilis naman talaga ng duration ng battery nya, kaagad lowbat. Yun lang yung kinakunan ko kay GoPro Hero 4. Napakabilis malobat. Tas ang hirap niyang palitan ng battery kasi nasa ilalim, tatanggal ka pa ng case, ihinto ka. Hindi ka tulad ni Ace Pro, yung mga bagong GoPro na nasa side lang yung pintuan ng battery. Sa slide mo lang, automatic mapapalitan mo na kahit di mo na tanggalin yung helmet mo. So yun yung nagustuhan ko sa mga bagong action camera ngayon. Touchdown tayo mga idol. Nandito tayo sa Plaridel Bypass. Years later. Yung mga idol, maligayang pagdating sa San Miguel, Bulacan.
Yun no. Ang lugar na hindi nakakasawang balik-balikan, pati ang gapan. Sobrang dumadami na yung gumaganda na yung mga daan dito eh. Kaya susubukan namin next week, ay ngayong linggo, bibiyahe kami ng Saul. Napakapangit ang daan dito, kinayod tapos sinayaan lang. Dito naman binutas. Ano ba naman ito, Bulacan, DPWH. Wala man lang ko no signage, no, kahit yung mga ilaw-ilaw lang. Delikado talaga ginagawa ng mga DPWH dito sa Bulacan. Delikado yun eh. Paano kung di makita agad yun? Wala man lang reflectorized na ilaw, reflectorized na karatula or kung lang ilaw. Napakadelikado ang ginagawa nila. Hirap tumakbo ng mabilis dito. A few moments later. So, ito na, malapit na tayo sa Gapan. Magta-touchdown na tayo Nueva Ecija. So, few kilometers na lang to kasi nakikita na natin itong mga street lights na malalaki na to. Papasok na to ng Gapan. So, ang oras natin ngayon is 9:21 PM. Ayun na yung arko ng Nueva Ecija mga idol. Napakasarap dito sa bayan ko. Shoutout sa mga Nueva Ecijano dyan, yung mga nanonood sa akin. So ayan mga idol, Nueva Ecija. Hihi. Takbong pogi lang tayo dyan. So dito maganda-ganda na yung daan dito, kaya pwede tayo humataw-hataw ng kahit konti lang. So ito na, touchdown tayo. Shoutout sa mga taga Gapan, mga taong Gapan. Dito medyo maganda-ganda yung daan dito, kaya pwede tayong tumakbo ng mabilis-bilis. Pero San Miguel, San Ildefonso, negative. Napakapangit ng daan. Saka marami pang ginagawa mga kalsada dun, kaya mag-ingat-ingat tayo. Mag-ingat-ingat lang tayo sa mga dinadaanan natin dyan bandang Bulacan. Talagang pronta kayo dyan ng mga kaldag, butas, lahat na andyan na ata. Pero ang gandaan dito sa bayan ng Gapan, talagang napakaganda na ng daan dito. Solid talaga, espalto. Kaya wala akong masasabi dito. Talagang sasabihin mo, oh shit, napakaganda. Siyempre, mahal na mahal ng pinakapogi naming congressman to, Eming Pascual. Sana maging ganito rin yun sa Cabiao. Ito rin yung daan na diversion papuntang Peñaranda. So ito, itong pakanan na to, na stoplight na to, diversion din yan mga idol. Pero di ko alam kung anong pangalan diversion na yun. Ayun yung pangalan. Ayun, Malasakit Bypass Road. Angas naman ang pangalan yun, Malasakit Bypass Road.
Tapos Malasakit bypass road din yun dito. Ah. Nakakatakot naman dito umistop. Ginagawa mo, ipakaangas mo. Ayun na, Malasakit bypass road. So ayan, pasok tayo dito. Itong daan na to is, ang pinaka-ending nito is sa Sinipit, Barangay Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija. Ang pinaka-ending ng bypass na to. Ilang kilometers din yung inabot nitong bypass road na to. So dito wala nang masyadong ilaw, pero okay lang, malakas naman ilaw natin. Naku, kumukulog dun ah. Yun no. Parang uulanan pa tayo ah. So dito mga idol, ito yung crossing na sinasabi ko. Napapasok naman ng San Isidro. Itong pakanan. Tapos ito naman pabalik ulit ng kanya ng Bulacan. May daan yan, dire-diretso lang. So tayo, dire-diretso lang naman tayo kasi yung pinakadulo yung tutumbukin natin. Ang lalabasan natin is Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija. So yan, dire-diretso lang yan. Medyo madilim lang pero arat na arat yan, kayang-kaya yan. So nandito na tayo sa Sinipit, Cabiao, Nueva Ecija. So ayan, kakanan tayo dito, papunta tayo ng Cabiao proper. Tapos papasok tayo ng bagong palengke para medyo mas malapit. Ito lang yung pinaka medyo kakaiba yung daan, medyo pangit, pero all goods naman. Tsaka yung mga daan dito sa Cabiao nire-renovate talaga lahat. Ni Mayor ayos niya lahat ng daan dito para at least pang matagalan na talaga yung ginagawa nilang daan dito. Kaya yung mga kabawenyo natin maghintay-hintay lang, talagang pagtapos ng mga ginagawang daan ni Mayor siguradong maganda na talaga to. Lalo na yung mismong Jose Abad Santos Road na yan, pinapaganda ni Mayor RBR yan. Kaya solid yun pag natapos. Baka mangyari dyan parehas na ng Sagapan na naka-espalto na talaga. Kasi pinakapalan nila ng ewan ko ilang ang kapal nun, basta mas makapal siya doon sa typical na mga daan.
So ito mga idol, touchdown tayo sa Jose Abad Santos Road. Santa Rita, naka-espalto na yung daan, napakaluwag. Yan yung sinasabi ko, pag natapos talaga ganito yung mangyayari, napakaluwag talaga, napakaganda ng daan. Napakaangis. Dilim dito, wala, ba't ganito yung mga street lights dito, hina. Ay gagawin ang lahat, makamtan lamang pag-ibig mo. Kung ika'y aking ipugas sa aking tabi, nais kong may natap ka bawat araw at gabi. So ibigay lang muna natin yung item ng pinsan kong gwapo, tapos diretso tayo sa bahay.